Good morning, everyone. My topic is all about value chain analysis, concept mapping, and approaches. The concept of value chain was developed during the 80s to gain competitiveness by firm as a focus shifted from product to value. The idea of a value chain was pioneered by Michael Porter in 1985 and his book Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. This book clearly describes a firm's internal value adding activities. So, ano ang value chain? Ang value chain ay isang modelo na ginawa ni Michael Porter noong 1985. Ipinakita nito ang sunod-sunod na activities na ginagawa ng isang kumpanya para makagawa ng produkto o serbisyo na may halaga sa merkado. Ang layunin nito is maihatid ang maximum value sa pinakamababang posibleng gasto. May dalawang uri ang activities ng value chain. Primary activities, direktang kaugnay sa paggawa at pagbenta ng produkto. Number 2, support activities. Sumusuporta sa primary activities para maging mas epektibo ang operasyon. Then what is a value chain? A value chain is a portion of an economic system where upstream agent or producers are linked to downstream partners by technical, economic, territorial, institutional, and social relationship. So makita ninyo dyan sa picture, ang value chain ay ang buong proseso kung paano dumadaloy ang isang produkto mula sa paggawa or producers hanggang sa pagdating sa kamay ng mga mamimili or consumers. Hindi lang ito tungkol sa physical na galaw ng produkto, kundi pati na rin ang mga relasyon sa technical, economic, territorial, institutional, at social na aspeto. Sa madaling salita, ito ang kwento ng produkto kung paano ito nabuo na proseso at nakarating sa iyo. Diyan sa diagram, makikita natin ang producer, mga nagpo-produce. Sila ang pinagmulan, mga magsasaka, mangingisda o gumagawa ng raw materials. Number 2, collectors, mga namumulot o nag-iipon. Sila ang bumibili o kumukuha ng produkto mula sa producers para pagsamasamahin at ibenta sa mas malaking dami. Number 3, processors, ang mga nagpopoproseso. Sila ang nagpapalit ng anyo ng produkto. Halimbawa, ginawang harina ang palay o ginawang dilata ang isda. Number 4, wholesalers, mga namamakyaw. Bumibili ng maramihan mula sa processors at ibibenta ng maramihan sa retailers. Number 5, retailers, mga tindahan. Sila ang nagbebenta ng paunti-unti sa mga consumers like sari-sari store, supermarket, palengke. Then number 6, consumers, mga mamimili. Ikaw at ako ang huling gumamit ng produkto. May kinalaman din ang lokasyon at kalakalan, country at border. Ipinapakita rito na kung ang produkto ay lalabas sa bansa o export o papasok, import, dadaan ito sa hangganan or border. At may kaukulang proseso kasama ang mga exporters at importers. Sa madaling sabi, ang value chain ay parang family tree ng isang produkto mula sa pinagmulan hanggang sa huli nitong gamit na tao. So next, this system is often described as a farm gate to plate or beef to burger. Makikita natin sa diagram, ang sistemang ito ay madalas na tinutukoy bilang farm gate to plate o beef to burger. Ibig sabihin, sinusundan nito ang buong proseso ng pagkain mula sa sakahan or sa farm hanggang sa mismong pagkain sa mesa, sa plato. Mula sa buhay na hayop, beef or cattle, hanggang sa pagproseso ng produkto tulad ng burger. Narito ang paliwanag sa bawat bahagi ng diagram.
Sa bandang itaas, inputs or smallholder production, development and provision of inputs, pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa pagsasaka tulad ng binhi, pataba, feeds at gamot sa hayop. Food and quality raw materials. Siguraduhing maganda ang kalidad ng mga raw materials na nagmula sa mga maliliit na magsasaka or smallholder procedures. Sa gitna is processing, supply and quality management. Pagtitiyak na maayos ang daloy ng supply at pagsusunod ng quality standards. Processing, ang aktual na pagproseso ng mga raw materials, halimbawa is ginagawang burger patty ang karne ng baka. Efficiency, pagpapabilis at pagpapaganda ng proseso para mas mapakinabangan. Byproducts, mga produktong galing sa extra parts, halimbawa buto or balat na pwede pang pagkakitaan. Sa bandang kanan, marketing and trade. Business linkage and skill development, pag-uugnay ng mga magsasaka sa mga negosyante at pagtuturo sa kanila ng tamang kakayahan sa negosyo. Business environment and financial services, pagbibigay ng suporta sa negosyo tulad ng pautang, insurance at magandang klima para sa kalakalan. Sa bandang ibaba, retail and consumption. Dito pumapasok ang standards, market assessment at information. Tinitiyak na ang produktong umaabot sa mga consumer ay ligtas, dekalidad at sumusunod sa pamantayan. Sa madaling sabi, ipinapakita ng sistemang ito ang buong supply chain ng pagkain mula sa pag-alaga ng hayop o pagtanim hanggang sa pagproseso, pagnenegosyo at tuluyang pagkonsumo ng produkto sa hapagkainan. Next, a value chain describes all the activities, functions, roles, and organizations involved in the production, delivery, and consumption of product from raw materials to final consumption and back again through reverse flow. So, ang value chain o kadena ng halaga ay tumutukoy sa lahat ng mga aktibidad, tungkulin at organisasyon na kasangkot sa proseso ng produksyon. Mula sa hilaw na materyales hanggang sa tuluyang pagkonsumo ng produkto, kasama na rin ang mga reverse flows, ibalik sa proseso gaya ng recycling o pagbabalik ng produkto. Narito ang paliwanag sa bawat bahagi ng value chain na nakatala sa larawan. Number 1 is value chain service providers and enablers. Ito ang mga tao o kumpanya na sumusuporta sa buong kadena tulad ng mga nagbibigay ng serbisyo, training at iba pang tulong para maging maayos ang daloy ng produkto. Number 2, variety development and maintenance. Dito nililikha at pinapanatili ang iba't ibang klasing variety ng pagtatanim o produkto tulad ng pagbuo ng bagong uri ng binhi na mas matibay o mas maraming aanihin. Number 3, seed production, source and improve. Proseso ng paggawa ng binhi, maaaring galing ito sa likas na pinagkukunan o sa source o pinaganda or improve para sa mas mataas na kalidad. Number 4, seed processing and conditioning. Pagkatapos anihin ang binhi, ito'y lilinisin, patutuyuin at aayusin para maging handa sa pagbebenta o pagtatanim. Number 5, seed marketing. Dito pumapasok ang pagbebenta at pamamahagi ng binhi sa mga magsasaka o mamimili. Number 6, varietal adoption, seed demand and seed use. Tumutukoy sa pagtanggap ng mga magsasaka sa bagong uri ng binhi kung gaano karami ang demand at kung paano ito ginagamit sa aktual na pagtatanim. Number 7, business environments. Ang kabuuhang paligid ng negosyo kasama na ang mga patakaran ng gobyerno, klima, pamilihan at iba pang salik na nakakaapekto sa buong value chain. Sa madaling salita, ipinapakita ng value chain na ito ang buong proseso mula sa paggawa ng binhi hanggang sa pagtatanim at pagbebenta kasama na ang serbisyo at kondisyon na nakapaligid dito. Next is
Number 1, primary activities. Inbound logistic, concerned with receiving, storing, distributing raw materials. This also covers all relationships with suppliers, example, handling of raw materials, warehousing, inventory control. Operations comprises the transformation of inputs into the final product form, production, conditioning, assembly, and packaging. Primary activities. Ito ang mga direktang gawain mula sa pagkuha ng materials hanggang sa pag-abot ng produkto sa consumer. Number 1 is inbound logistic. Ito ang pagtanggap, pag-iimbak, at pamamahagi ng mga hilaw na materyales, kasama rito ang ugnayan sa mga supplier, warehousing, at inventory control, pagkontrol ng stock. Number 2, operations. Dito ginagawa ang pagproseso ng mga hilaw na materials para maging final na produkto. Halimbawa, production, pag-assemble, pagpapakete. Outbound logistic. Paghahatid ng final na product sa mga consumer o distributor, kasama rito ang warehousing ng tapos na produkto, order processing at transportation. Number 4 is sales and marketing. Mga gawaing may kinalaman sa pagbebenta at promosyon ng produkto gaya ng advertising, pagpoproseso at paghahanap ng market. Number 5 is service. Mga gawaing pagkatapos ng benta tulad ng installation, repair, consumer support at handling ng returns. Number 2 is support activities. Ito ang mga sumusuporta sa primary activities para maging maayos ang buong operasyon. Purchasing o procurement. Pagbibili ng mga kagamitan, raw materials at serbisyo na kailangan ng produksyon. Technology development. Kabilang dito ang R&D, process automation, at paggamit ng teknolohiya para mapaganda ang produksyon o proseso. Human resource management, pangangasiwa sa mga empleyado, pagkuha, pagsasanay at pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanila. Firm infrastructure, ang pangkalahatang instruktura ng kumpanya kasama ang pamamahala, finance, legal at planning. Sa madaling salita, ang primary activities ang direktang proseso ng paggawa na at pagbenta ng produkto, habang ang support activities naman ang tumutulong sa maging epesyente at epektibo ang mga primaryang gawain. Michael Porter Generic Value Chain Model 1985. A value chain is a chain of activities that a firm operating in a specific industry performs in order to deliver a valuable product or service for the market. The goal is to deliver maximum value of the least possible total cost. It involves identification of primary and supportive activities that add value to the final product. Ano ang value chain ayon kay Michael Porter? Ayon kay Michael Porter, isang Harvard professor na ipinanganak noong 1947, ang value chain ay ang hanay ng mga gawain na gumagawa ng isang kumpanya para makapaghatid ng mahalagang produkto o serbisyo sa merkado. Layunin nito na makapagbigay ng pinakamataas na halaga or maximum value habang pinapanatiling mababa ang gasto, least possible total cost. Mahalaga rito ang pagkilala sa primary at support activities na nagdagdag ng halaga sa final na product. Ang primary activities, number 1 is inbound logistic, pagtanggap, pag-imbak at pamamahagi ng raw materials mula sa supplier. Number 2, operation, proseso ng paggawa mula sa raw materials papuntang final product or production, assembly, packaging. Number 3, outbound logistic, pamamahagi ng pinal na produkto sa mga consumers or sa warehousing, delivery. Number 4, marketing and sales, pagpupromote at pagbebenta ng produkto or advertising, pricing, selling. Number 5 is service, mga serbisyo pagkatapos ng benta, customer support at repairs or returns. Support activities, kabilang din dito ang firm
infrastructure, pangkalahatang pamamahala ng kumpanya or finance planning, legal, human resource management, pamangasiwa sa empleyado, recruitment, training and compensation, technology development, paggamit ng teknolohiya para mapabuti ang produkto o proseso gaya ng R&D, automation, procurement, pagbibili ng mga kailangan sa produksyon gaya ng raw materials, equipment at serbisyo. Dagdag na informasyon, isinulat ni Porter ang tungkol dito sa kanyang librong Competitive Advantage. Makikita ang modelong ito sa pahina 214 ng naturang libro. Sa madaling sabi, ang Porter's value chain ay isang balangkas upang suriin kung paano nadagdagan ng halaga ang bawat bahagi ng kumpanya mula sa pagkuha ng materyales hanggang sa serbisyo pagkatapos ng benta habang pinapababa ang gastos. That's all. Thank you.